Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag sahod sa Cagayan Valley. Batay po sa Wage Order Number RTWTB 224, magiging 500 pesos na ang daily minimum wage sa agriculture at non-agriculture workers sa Cagayan Valley simula sa November 5. Mula po yan sa dating 460 at 480 pesos para sa agriculture at non-agriculture sectors. May dagdag na 500 pesos naman sa monthly minimum wage para sa domestic workers sa rehiyon. Ang dating 6,000 pesos na sahod magiging 6,500 pesos na kada buwan, simula rin po sa November 5. Tuesday latest mga mare at pare, blessed. Ganyan inilarawan ni Ultimate Sparkle Campus Cutie Mad Ramos ang takbo ng kanyang career. Chika ni Mad, grateful siya sa opportunity na mabigyan agad ng project after manalo sa Campus Cutie last June. Gaya na lang ng kanyang production number kasama ang OG Cuties sa All Out Sundays. Bida rin ngayon ang Sparkle Star sa Ride to Forever episode ng hit youth-oriented show na Maka Love Stream kasama sina Ashley Sarmiento at Marco Massa. Pag-amin ni Mad na challenge ng show ang kanyang acting skills dahil sa iba-ibang stories at genres nito. Isinere ng aktor ang tips na nakuha niya sa kanyang castmates at mentor na si Ana Fileo. Before ka maging magaling na artista, maging mabuti ka muna ng tao, syempre. And sa acting naman, it's not all about crying talaga. It's all about the emotions na dapat mong kayang ilabas. Yung influence ng colleagues ko, the way they act, share nila sa akin. Ito na ang mabibilis na balita. Tumalpok sa poste at bahay ang isang truck na bumulusok sa Camarin Road sa Barangay 178 sa Caloocan. Batay sa investigasyon, una nang tinamaan ng truck ang isang poste ng ilaw. Nakahinto na raw ito at nilalagyan na ng kalso ang gulong nang umandar pa papunta sa bahay sa gilid ng kalsada. Karga ng truck ang mahigit 600 sako ng semento. Walang sugatan sa insidente. Nakipag-agaraglog na ang kumpanya ng truck driver sa mga naapektuhan ng aksidente. Ayon sa mga taga-barangay, accident prone ang lugar, lalo pat pababa ito kaya palagi silang nagpapaalala sa mga motorista. Sumiklab ang sunog sa isang junk shop sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City kahapon. Batay sa investigasyon, hinihinalang sanhin ng apoy ang pagsabog ng kemikal na acetylene na ginagamit sa pagpuputol ng bakal. Sugatan sa pagsabog ang 6 na trabahador ng junk shop. Dinala na sila sa ospital. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog. Ngayong ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder Awareness Month, panawagan po ng isang grupo sa publiko na huwag ituring na sagabal ang naturang kondisyon. Yan ang binigyang diin sa National Conference ng ADHD Society of the Philippines. Ayon sa ADHD Society, mahalagang bantayan ang mga sintomas ng kondisyon tulad ng hyperactivity o pagiging malikot, pagiging impulsive o padalos-dalos ang kilos, at inattention o hindi pakikinig. Pwede raw na ma-manage ang sintomas kung maagang na-diagnose. Regular ang pagpapatherapy at may suporta mula sa pamilya at komunidad. Ikwinento rin ng ilang may ADHD na napapakinabangan din nila ang kanilang kondisyon. Inilalabas daw kasi nila sa pag-aaral, sports, trabaho at iba pang aktibidad ang kanilang sobrang energy. Hulikam sa Teresa Rizal ang panloloob ng 2 lalaki sa isang bahay. Ang susi sa pagkakaaresto sa kanila, ang motorsiklong na iwan nila. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nilooban ng 2 lalaking yan ang isang bahay sa Teresa Rizal madaling araw nitong Biyernes. Nakasuot sila ng sombrero at balot ang mga mukha. Ilang segundo lang, lumabas ang isa sa kanila at may bitbit ng 2 bag. Sinundan siya ng kasama niya na tinangay naman ng isang laptop. Sa isa pang CCTV, kita ang pagtakbo at pagtakas ng mga sospek. Hindi kami matulog ng anak ko, tapos parang may kumakaluskos. Yung mga pusa namin, dapat yun natutulog na. And mga nakaabang, parang may inaabangan sila, nakatingin sila lahat sa may pintuan. Tapos biglang may naramdaman ako, yung kurtina ng pintuan namin,
parang may humawi. Tapos kinuwit ko na yung anak ko, sabi ko, EJ, may anino. Maya-maya, merong papasok na dun sa ilalim, sa silong namin. Sabi ko, hoy! Tapos humoy-hoy na rin yung anak ko. Ayun na, nagtakbuhan na kami. May naglalakaw! Nakajakit na hindi! Pinasok kami! Ayon sa biktima, nagkakahalaga ng halos 30,000 pesos ang laptop. May 2,000 pisong cash ang wallet at 2 bag ng kanyang mga anak. Base sa pahayag ng ilang saksi, gumamit ng motorsiklo ang mga sospek papunta sa nilooban nilang bahay pero naiwan nila ito matapos tumakas. Itinabi raw ng mga biktima ang nasabing motor sa tapat ng kanilang bahay para masapul sa kanilang CCTV kapag binalikan ng mga sospek. Kinaumagahan, isang lalaki ang kitang nagmamaniobra ng motor. Na-corner na siya ng mga residente sa lugar. Inaresto siya ng pulis na pag-alamang tiyuhin siya ng isa sa mga sospek sa panluloob. Hindi raw niya alam na ginamit ang kanyang motorsiklo. Nalaman niya na nga lang kinabukasan ng umaga na yung motor niya is ginamit nga daw po nung suspect na 2 at dinala sa Teresa. At so nangyari, nakipagtulungan po siya sa amin at sinabi niya sa amin kung sino yung 2 suspect na yon. Sa follow-up operation, magkasunod na naaresto ang 2 suspect. Na-recover sa kanila ang laptop at mga bag pero wala na ang pera. Aminado sila sa krimen. Gawa ng pangangailangan ng bayad po sa utang, ganyan. Daming utang. Tapos? Kaya nagawa yan. Pasensya na po sa nagawa namin. Maharap ang mga suspects sa reklamong theft. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. 10 sasakyan na nagkarambola sa Nabas, Aklan. Sara, paano nagsimula itong karambola? Rafi, isang 10-wheeler na nawalan umano ng preno ang dahilan ng karambola. Sa nahulikam na insidente sa kalsada ng Barangay Libertad, kita ang pagbangga ng truck sa nasa unahang van. Sa lakas ng impact, tumagilid ang van, gayon din ang truck. Tumama ang mga ito sa ilan pang sasakyan. Batay sa investigasyon, nadamay sa insidente ang isang motorsiklo at 2 sasakyan na nahulog sa bangin. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa kabuong bilang ng mga sugatan at halaga ng pinsala. Sumiklab ang sunog sa isang paaralan sa Daan Bantayan, Cebu. 3 silid-aralan sa Daan Bantayan Central School ang tinupok ng nagngangalit na apoy madaling araw nitong linggo. Git ng isang school official, naka-unplug ang lahat ng appliances sa nasabing paaralan. Kabilang ang gusali sa mga nakitaan ng bitak kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon noong September 30. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Kaugnay naman po sa pagkakapasa sa third and final reading sa Kamara ng 6.793 trillion pesos sa national budget, kausapin na po natin si House Appropriations Committee Chairman, Congresswoman Micaela Swansing. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, Sir Rafi, at sa lahat po ng mga tagapanood ng Balitang Hali. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ma'am, paano niyo magagarantiya sa taong bayan na talagang binusisi at pinag-aralang mabuti itong proposed national budget para po sa 2026? Opo, Ma'am Connie, yan po isang bagay na talagang mabibigyan po natin ng garantiya sa loob po ng 2 buwan mula po nang na-turnover sa atin ang NEP noong August 13 hanggang po nung naipasa natin sa ikatlo at huling pagbasa ang General Appropriations Bill. Talaga pong hanggang madaling araw po, nakita naman po yan na ating mga kababayan hanggang alas 4:30 ng madaling araw ay tuloy-tuloy po yung ating deliberasyon. Sinigarado rin po natin na bukas at transparent po yung ating mga pagdinig. Lahat po ng committee hearings, plenary deliberations, pati na po yung deliberasyon patungkol sa amyenda na sinagawa ng Budget Amendments Review Subcommittee. Lahat po yan ay live stream natin. So, yun po talagang binusisi po talaga natin yung budget para sa taong 2026. Okay. Ma'am, siguro magandang maipaliwanag nyo na rin kasi may mga question bakit hindi ho inalis yung 250 billion pesos na unprogrammed appropriations bago maipasa itong proposed national budget.
Opo, Ma'am Connie, kahapon po, nung nagsagawa po tayo ng press conference, inilatag po natin yung breakdown noong 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Hindi po ito lump sum funds, hindi rin po ito nakapaloob dun sa 6.7 trillion natin na national budget. Standby funds po ito na mapopondohan lamang kung meron pong sobrang kita ang ating gobyerno o may panibagong loan. Ang dahilan po kung bakit hindi po natin siya tinanggal ay mayroon po kasi mga particular na purpose na talaga pong kailangan po nating pondohan. Halimbawa po yung foreign assisted projects na nabanggit po ng ilang beses na po sa talakayan na ito. Yun po kasi ay obligasyon natin sa ating mga international and development partners. So kailangan po nating pondohan ito. Yung iba pa pong mga malalaking items sa ilalim po ng unprogrammed appropriations, bukod po sa 113 billion para sa foreign assisted projects, meron pong 50 billion pesos para sa AFP modernization program, at meron pong 45 billion pesos para sa strengthening assistance for social programs. Ang nakapaloob po dito ay mga programa patungkol sa PhilHealth, patungkol po sa CHED, DOH, DSWD, SSS, at iba pa. So ito po ay mga bagay na kailangan po nating lagyan ng standby funds para kung sakali pong merong mga emergency or unforeseen circumstances na dumating, meron po tayong nakaabang na pwede pong maipasok para po sa mga programang ito. Pero si Senate President Soto po ay nagsabi na posibleng alisin daw sa Senado yung mga unprogrammed funds at i-reallocate sa mga proper agencies. Maaari ho bang makakuha ng inyong reaksyon dyan? Opo, tulad po ng aking binabanggit, bukas po tayo sa pag-uusap sa Senado sa kung ano po ang gagawin natin patungkol sa unprogrammed appropriations. Bukas po tayo sa posibilidad na bawasan po ito, pero sa ating pong palagay, maganda po na tignan po natin bawat isa sa 11 na intended purposes para sa unprogrammed appropriations para po matignan natin paano po dapat ang pinaka-epektibong paraan para po ma-rationalize natin yung nakapaloob sa unprogrammed appropriations. Kumpirmado na ho ba at may nakalatag na kayong plano sa pagpapa-public live stream ang bicameral conference committee hearings po? Para malinaw rin ho, sino-sino lang ba yung mga dapat at otorisado ho na dumalo sa bicameral conference committee rin? Opo. So, in terms of that, Ma'am Connie, nagkaroon na po tayo ng initial discussions. Mga gawing Agosto po yun. Nag-usap po kami ng aking pong counterpart sa Senado, ang chairman ng Committee on Finance, Senator Win Gatchalian, na pareho po kami ng pagnanais na isa po sa mga reforma na aming nilulunsad ay magkaroon po ng live stream or bukas na bicameral conference committee proceeding. So, kaya po suportado po namin yung pronouncement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isa publiko po yung mga pagdinig ng bicameral conference committee. As to the conferees to the bicameral conference committee proceedings po, ano po yan merong set number po on the part of the House and the Senate. On the part of the House po, 13 po kami na magiging bahagi ng bicameral conference committee hearings. Pero kailangan pa po namin na ilatag ng ating mga kasama sa Senado kung in terms of attendance po, sino po yung pwede pa na makasama. Kasi alam ko po, isa po sa mga ina-advocate ng civil society organizations ay maging observer sa BICAM proceeding. So, isa po yung bagay na kailangan pa po namin ilatag at yung mga kasama sa Senado. Opo, ma'am. At syempre, hingan na rin po namin kayo ng reaksyon. Ngayong ilang mga kasamahan niyo po sa Kongreso ang naglabas na ng kanilang SALN. Kayo ho at sa inyong komite, ano ba ang plano po ninyo dito? Opo, sa ngayon po, Ma'am Connie, hinihintay pa po namin yung direksyon ng liderato ng Kongreso. Alam ko po, nung nakaraang linggo o earlier this week po, naglabas na po ng pahayag ang aming speaker, si Speaker Bogie D, na gagawa po siya, paglalatag po ng panibagong guidelines ang House of Representatives patungkol po sa SALN. So, hihintayin po natin yon at magko-comply po tayo doon po sa direksyon at panibagong guidelines ng House of Representatives patungkol dito. Ma'am, balikan ko lamang ho yung unprogrammed funds kasi doon po maraming tanong talaga yung mga kababayan natin. Sabi nyo, wala ho ito dito sa trillions of budget atin 2026 na hindi po ito nakapaloob.
Pero ito ay manggagaling sa savings. Kung meron man o kaya ano pa ho ba sabi nyo kanina parang kung meron tayong mga loans pa ba na papaano ho yun? Kasi parang sinasabi nga marami pa tayong kailangan na bayaran. Bakit kailangan pa ho nito? Talaga yun ho yung kini-question doon. Opo, may 3 kondisyon po, Ma'am Connie, na pwede po tayong humugot or para po ng karagdagang pondo para po sa unprogrammed appropriations. Kailangan po ng merong excess or windfall revenues ang ating gobyerno kung may new revenue measures sa susunod na taon or meron pong approved loan agreement sa ating pong international at development partners. Ako po, naniniwala din po ako at kasama po ako ng ating mga kababayan na as much as possible, gusto po talaga natin na lahat po ng mga programa at proyekto sa ating budget ay nakapaloob sa programmed appropriations. Kaso lang po may mga pagkakataon, halimbawa po sa kaso ng foreign assisted projects, may mga pagkakataon po kasi na hindi po umabot doon sa deadline ng pagbuo ng NEP, yung perfected loan agreements at NEDA board approval ng ilan sa ating mga ODA agreements or official development assistance agreements sa ating pong mga kasama na development partners tulad ng World Bank, JICA, POICA, ADB. Kaya yun po yung dahilan na napilitan po ang DBM na ilagay sila sa unprogrammed appropriations. Sa kaso naman po ng social programs, halimbawa po, gagawin ko pong halimbawa yung AIX sa ilalim po ng Strengthening Assistance for Social Programs sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Nung tumama po yung bagyo sa Masbate at yung mga lindol sa Cebu at Davao, kinulang na po yung original na programmed appropriation sa loob ng DSWD. Kaya po kinailangan po na nung nakaraang buwan lang na humila ng 5 billion pesos para sa AIX mula sa unprogrammed appropriations para po makatugon po agad-agad sa mga pangangailangan ng mga nabiktima po ng kalamidad. So may mga ganun lang po kasi talagang pagkakataon na kailangan po natin itong standby funds na ito para po makatugon po kaagad. Nung panahon din po ng COVID, yung initial po na inilabas na ating gobyerno bilang allowance po sa health practitioners, yung ating po mga frontliners, kinuha din po ito sa unprogrammed appropriations. Pero Ma'am Connie, naiintindihan ko po yung concern na ating mga kababayan patungkol sa unprogrammed appropriations. Ito po ay nakasentro doon sa nangyari nung nakaraan kung saan nakahila po ng pondo mula sa unprogrammed appropriations para sa flood control projects. At talaga po ngayon, binibigyan ko po ng assurance yung ating mga kababayan na sa kasalukuyang forma ng General Appropriations Bill, hindi na po pwede na mapondohan ang mga locally funded flood control programs or kahit road or bridge programs sa ilalim po na unprogrammed appropriations. Dahil may safeguard na po tayo na yung dating sagip na controversial, tinanggal na po natin yung posibilidad na humila ng infrastructure projects mula po dito sa unprogrammed appropriation. So ang papayagan na lang po na infrastructure ay yung mga foreign assisted projects. Kaya sinisigurado po natin na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations, lalo na po pagdating sa infrastruktura para sa taong 2026. Okay, malinaw po yan. Maraming salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Maraming salamat po sa pagkakataon. Yan po naman si House Appropriations Committee Chairman Swansea. Nilinaw ng Senado ang mga dagdag na requirement bago isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., kailangan ng notarized request kapag hihingi ng kopya nito alinsunod sa transparency at data privacy regulations. Ito ay para masigurong lehitimo at hindi labag sa batas ang pag-release ng SALN. Para maprotektahan ang privacy ng senador at kanilang pamilya, kailangan ding i-redact o takpan ng mga sensitibong impormasyon tulad ng home address, pangalan at kaarawan ng mga menor de edad, mga pirma at government-issued identification numbers sa isa sa publikong SALN. Dapat sang-ayon din ng senador sa pag-release ng kanyang SALN. Ang hakbang na yan alinsunod sa pagpayag ng ombudsman na isa publiko ang SALN ng ilang piling opisyal ng gobyerno. Kahapon, isinapubliko ni Senadora Risa Ontiveros ang kanyang SALN para sa taong 2024. Nasa 18.9 million pesos ang idineklara niyang net worth. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman, inilabas din ang kanyang net worth.
sinabi niyang umakyat sa halos 245 million pesos na kanyang net worth as of June 30, 2025. Mula yan sa mahigit 58 million nang umalis siya sa Senado noong 2022. Anya, lumaki ang kanyang net worth kasunod ng ilang matagumpay at lehitimong real estate at trading business na pinasok niya at 2 pang kasosyo ng maging sibilyan. Handa raw siya magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay nito.